Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things passion. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Guys, again, good evening. Happy Saturday. My name again is Carl. And ayun nga po, kakasabi ko lang kay Royds. May YouTube channel ako, Carl Loyola YouTube channel. Yun, nandun lahat ng mga replays ng live natin. So, kung wala naman kayong magawa at gusto nyo lang makinig, nandun siya lahat, Carl Loyola YouTube channel. Okay, Royds. So, alam nyo na yung balita na ito nga kanina, pumanaw ang Queen ng Thailand. So, yun nga, isang makasaysayang yugto ang nagwakas. Kanina, October 24, 2024. Kaninang umaga lang actually. Dahil pumanaw na si Queen Mother Sirikit ng Thailand sa edad na 93. Kilala siya bilang ina ng bansa. Si Queen Sirikit ay minahal ng kanyang mga mamamayan, ng mga mamamayang taga-Thailand, mga Thai, dahil sa kanyang mga proyekto para sa mga mahihirap, pangangalaga sa kalikasan at pagtuguyod ng kulturang Thai. So, noong 2016, para tayong maalaala. So, ayun nga, noong 2016, matatandaan na pumanaw din ang kanyang asawa na si King Bumibol at nagluksa ang buong bansa ng isang taon kasi nasa culture and tradition nila yun. So, sa panahong yun, ipinagbawal ang mga party, concert at masasayang pagtitipon bilang respeto sa reyna at tradisyong Thai. Naalala ko noong November 2016, pumunta kasi kami na ng Bangkok, tapos lahat naka-black. Yung mga tao, black and white. Tapos kami naka-black din nun, nakiki-black din kami. Tapos January 2017, lumaban si Chalita Swanswanay ng Miss Universe pageant dito sa Pilipinas. Tapos lahat ng mga OOTD niya black and white nang naglalaro. Tapos naalala niyo yung evening gown niya, yung black, yung may silhouette. Minsan black and pink ata, black and white. Basta ganun lang yung mga gown niya. Doon na naglaro yung mga OOTD ni Chalita Swanswanay noon. Yun. So yun na nga. Ngayon sa pagpanaw ni Queen Sirikit, inaasahang muling magluluksa ang bansa. At dahil dito, ito na nga ang malaking katanungan ng mga taong bayan at ng mga pageant fans sa posibleng maapektuhan ang malalaking kaganapan. Itong November 2 ata, first week of November, may concert ang SB19. Not sure ako kung matutuloy pa rin ang concert ng SB19 sa Bangkok. Kasi nga, syempre, malaking event yun. Tapos masaya. Syempre, bawal yun, di ba? Ewan ko lang kung matutuloy yun. Pero ito na nga, ang inaasahang pagluluksa ng bansang Thailand ay syempre may isa sa katuparan, matutuloy siya. So dahil dito posibleng maapektuhan ng ilang pa mga malalaking kaganapan kagaya nga ng Miss Universe 2025 nagaganapin sa November 21. So ito na nga kanina, so nagulat ang mga pageant panis, ang laki niyang talk of the town kanina. Kung matutuloy o hindi. Kasi yung iba nakabili na ng ticket, nakapag-book na ng mga hotel. So, hindi nila alam kung matutuloy. Baka daw ilipat ng ibang bansa. Ganon yung mga chika. Baka ilipat ng bansa. Ganon. Matutuloy ba o hindi? Ganyan. Until nag-announce si Papa Nawat na maya-maya, ngayong gabi daw, malalaman daw kung ano yung mapapagmitingan nila. Tapos, i-announce na rin daw. So, mamaya natin sasabihin yung mga pinagmitingan nila. So, yun, nakapag-meeting na sila at may resulta na. Pero, bago nga yung meeting nila kanina, yun nga maraming kinabahan na baka hindi matuloy. Ang haka-haka, baka daw ilipat ng bansa, i-postpone, i-cancel, ganyan. Kasi nga po, nung mga unang 3 oras, unang 4 na oras, parang nag-announce na rin yung royal family na magmo-mourn sila for 1 year. Pero yung royal family pa lang yon, hindi pa ina-announce yung buong Thailand na magmo-mourn. Tapos lumabas ulit yung balita na magmo-mourn na daw yung buong bansa, yung buong Thailand. Pero kung yung may mga event na nakaset na, itutuloy pa rin naman daw. Pero yung mga event na pinaplanong gawin sa loob ng 1 taon, ipagpaliban na muna daw or i-cancel. Parang ganyan na pagkasunduan. Pero yun nga, kanina, naglabas na ng announcement si Nawat or ang Miss Grand production kasi sila yung mag-handle ng Miss Universe, diba? Miss Universe pageant.
Sila yung mag-handle ng Miss Universe pageant, yung Miss Grand production na mag-handle. So sila din yung naglabas ng news. Tuloy na tuloy pa rin ang Miss Universe sa November 21. No, actually, November 2 to November 21, tuloy na tuloy pa rin siya as scheduled. Pero ang mangyayari, may mga restrictions pagdating sa mga activities nila, sa mga ganaps. So, malamang yung mga ganaps nila outside, ayun yung mga marirestrict. Siguro baka mawala yung mga ibang schedule of activities nila or yung mga activities nila outside kasi nga syempre bawal ang party. So, mostly, baka ang makita natin dyan more on indoor ganaps lang. So kung naaalala nyo yung mga ganap sa Mexico last year, most probably baka ganun ang mangyayari. As in, alam nyo yun, ganap lang. Ganap-ganap sa hotel, wala masyadong maingay, outside, baka lang, ganun ang mangyari. So yun. Sinabi rin sa announcement na nakaset na kasi ang lahat. May ibang delegates nasa Thailand na, yung mga VIPs, mga importanteng tao nasa Thailand na kasi nakaplano na lahat. So hindi nga nila magawang makancel. So nabigyan naman siguro sila ng pahintulot na ituloy pa rin ang Miss Universe sa kabila na nangyaring nakakalungkot na balita nga kanina. So ayan, tuloy na tuloy pa rin pero may mga restrictions dun sa mga activities nila. So feeling ko talaga magiging Mexico edition siya. Yung hotel na lang. Mawawala yung ibang mga eksena. But hopefully, sana maano pa rin. Matuloy. Yung nakaset nila. Kasi ang dami nilang activities ngayon eh. Diba? Nilabas na nila yung calendar. So, anong thoughts nyo doon? But anyway, syempre nakikiramay tayo sa pagkawala ni Queen Sirikit. Iconic Queen Sirikit, Mother of Thailand. Okay, basa na tayo ng mga comments. Ayan, Alex Santos, Miss Universe Philippines 2025. Sino Miss Universe 2025? By the way, guys, again sa November 2, start na ng Miss Universe pageant. And then, ang partner ng Miss Universe or isa sa partner ng mismong Miss Universe pageant is Playtime. So, si Playtime, pwede kayo pumunta sa kanilang Facebook page. Yung Facebook page lang actually kasi everyday, meron silang mga ganap doon, 11 a.m. everyday yon na nag-interview sila ng mga candidates, ganyan. May mga access sila. Tapos, ayun, papalabas yun sa Facebook nila every 11 a.m. yon. Playtime Facebook. So, doon natin makikilala bawat girls kasi interviewhan nila. May special access sila kasi nga isa sila or sila lang ata ang partner when it comes to interviewing girls online every day. Tapos may promo din ng Playtime, promo or palaro na magsi-selfie lang ata kayo. Hindi ko pa kasi nababasa yung mechanics. Magsi-selfie lang ata kayo, tapos tag nyo ibang mga friends nyo. Pag napili kayo, mananalo kayo ng trip to Bangkok. Dalawa kayo for 2 trip to Bangkok. Yun, ticket. Ticket at hotel ata yun. Pero hindi ko pa nababasa yung mechanics, pero for the mechanics, punta lang kayo sa Playtime Facebook page or inilabas na rin naman siya ng ibang mga pageant pages. So, kung gusto nyo mag-join para manalo, yun, nandun lang ang mechanics. Okay, so yeah, Playtime, Facebook, araw-araw yun, 11 a.m. Sabi naman ni Christine, waiting siya for Queen Emma's OOTD as a host. Hindi pa natin alam kung ano-anong mga activities ang i-host ni Emma or kung meron ba talaga, though kinonfirm naman siya ni Nawat. Pero ayun nga, yung isa sa mga nakaka-excite na abangan, yung paglabas ni Emma sa mga events or kung ano mga activities nila. Kasi syempre, excited tayo makita yung mga ganaps ni Emma kasi recently lang nakita na natin yung mga live selling niya sa TikTok. So yeah, pag nag-start na yung Miss Universe pageant, edi nasaya-saya na naman natin kasi makikita natin siya. Yes, yan, sabi naman ni Smile, MU 2025 is Philippines. When prelims ng Miss Earth, hindi ko po sure. Hindi ako nakatutok ngayon sa Miss Earth, only sa darating lang na Miss Universe pageant. So wala rin akong balita sa Miss Earth. Nadadaanan ko lang din sa mga post. Pero if ever na makahagip tayo ng mga news, or yeah, abangan natin yan. Kasi normally, inaabangan ko lang talaga sa Miss Earth pag finals na eh.
Pag mismong coronation night na. And then after nun, doon na lang tayo nagre-review. Are you going to Thailand for Miss Universe? Hindi po. Dito lang ako sa Pilipinas. Magla-live lang tayo ng ganito. Pero baka sa mismong finals, baka attend na lang ako ng pa-watch party. Kasi ang playtime, may pa-watch party din sila. Ito na nga, Siri J, ito na nga sinasagot na nga natin. Ma'am, any idea that what will happen sa MU activity since Nategibam ang Queen of Mother ng Thailand. Yun na nga po, tuloy na tuloy pa rin. Kakasabi ko lang kanina, tuloy na tuloy pa rin. Pero syempre may mga restrictions sa ibang mga activities na nakaset na. So meaning, kung ano yung isaset ng government nila, ng mga restrictions when it comes to holding parties, concert, activities, blah blah blah, outside, malamang susundin yun. Pero ngayon nga, sabi ko nga kanina, napapangitang-ngita ko na baka magaya siya sa nangyari sa Mexico last year na kulong lang sa hotel. Kasi nga bawal ang ganaps. But I'm not sure, pero let's see. Opinions about Atisa's preparation. Speaking of preparation, there will be a documentary na ipapalabas next week. Ipapublish sa Empire YouTube channel. Ang pagkakaalam ko, October 31 siya. Dinodocument nun yung mga preparations ni Atisa. So, if curious tayo kung ano nga ba nangyari sa preparations niya, doon natin siya mapapanood. Nakalimutan ko lang yung title nun, but yeah, it's a documentation about Atisa's preparation. Next week siya ipapublish sa Empire TV YouTube channel. Morning pa rin kaya ang start ng Miss Universe? Yes, alas 8. November 21, Friday, alas 8 ng umaga. Yeah, alas 8 ng umaga. Or alas 10 ng umaga. Basta morning. Kasi kahit Thai-based ang Miss Universe pageant, syempre, US time zone pa din. Or majority pa rin ng kinikater ng pageant yung mga nasa kabilang panig ng mundo. So, US time zone ang sinusunod nila. Opinion for her gown designer. Nasagot ko na rin yan last time sa live natin nung in-announce ni Atisa Manalo na si Mac Tumang at si Val Taguba ang designer niya last press con. So talagang maingay talagang social media about that information na dinisclose niya. But for me, I'm nothing against the designers kasi nga po, kakasabi ko lang din at lagi kong sinasabi, itong mga designers na to ay magagaling at may kanya-kanya silang, alam mo yun, yung nga, kanya-kanyang design para dun sa babaeng mismo din-design na nila ng damit. And alam mo yun, parang mga tinakda sila. Parang yung kung ano man yung magawa nila, parang destiny yun ng babae or what. Basta bagay sa kanila yon, ganun. Para sa kanila talaga yon. Kaya, kasi nga, di ba nga, kasabi ko lang din last live ko, sikat kasi si Rian Fernandez, kaya lahat ngayon naka Rian Fernandez. But yeah, may kanya-kanya rin sila. May kanya-kanya yung mga yan. Wala siyang pinagkaiba, yun nga. Lagi sabi, wala pinagkaiba yung sumigat si Mang Tumang, lahat naka-Mac Tumang. Ngayon, Rian Fernandez, lahat bukang bibig Rian Fernandez. So yun nga, bigyan natin ng chance ang isa't isa. JRAP 470 may announcement na natuloy pa rin ang MU. Tuloy ang MU, yes po, The Majesty. Ayun nga po ang nabanggit ko kanina. Tuloy na tuloy pa rin siya. So yun, tuloy siya pero yun nga, may restrictions lang. Kung ano mang restrictions yun, malalaman na lang natin pag nag-start na. November 2 start na. Registration actually. And wala pa rin time yung alis ni Atisa. Wala pa rin confirmed time. Basta November 2. What about sa mga bashers ni Atisa? Ano po masasabi nyo sa kanila? Kasi ang dami, no? Ang daming bashers ni Atisa. Halos 60%, 50%. Pero lahat naman kasi ng mga nagiging Philippine delegates, lahat naman, di ba? Recently nga lang si Emma, ang dami ring bashers eh. Nabash siya from her political views, sa mga ginamit niyang gowns ng prelims, at binash siya ng mga supporters ng mga natalo niya, di ba? So lahat may bashers talaga eh. And ibig sabihin na nagmamatter ka talaga. So sa mga bashers na Atisa, wala naman talaga tayong magagawa doon. Hindi rin natin mapipilit silang sumuporta, pero manonood pa rin naman sila. Kasi hihintayin nilang, alam niyo yun, hihintayin nila yung fall nung hini-hate nila. Pero wala eh, ganun talaga eh. Hindi natin may iwasan yung mga bashers eh.
At ito. Shian, Sir Carl, pahingi po ng opinion mo about sa pagiging soft-spoken ni Atisa. Please. Soft-spoken ni Atisa. Nabanggit ko na rin to ata last time. Yung boses kasi na gusto nyo minomodulate or gusto natin dapat modulated pa. Kasi kung babaguhin niya yun, kung hindi niya talaga mabago, edi hindi talaga. Alam ko gusto niya maging modulated yung boses niya, gusto niya maging commanding. Yun nga, sinasabi energy, yan yung lagi nating naririnig, energy. Malakas ba? Gusto niya malakas sa boses. More on may diin talaga. Alam kong aware naman sila doon. Aware si Atisa dyan. Sinabi niya rin yun ng press con. Aware siya dyan. Pero, di ba nga aware siya? Pero kung kaya naman siguro niyang baguhin yun, baka nabago na. Baka hindi lang talaga mabago. Kaya hindi natin nakikita. Pero yun nga, sinabi niya rin ng press con, yun na nga kasi siya. Yun na yun. Hindi na niya babaguhin yung sarili niya kasi yun yung sinasabi ng mga fans or ng mga tao. Or I mean, yun nga, sabi niya rin, makikinig lang siya sa mga tao talagang, sa mga coach niya, sa buong team niya. So, kung yung boses na, ayun nga, pagiging soft-spoken ni Atisa na concern nga nating mga pageant fans, alam kong aware siya doon. Pero, hindi ko rin alam. Let's see kung anong gagawin niya pagdating ng journey niya, pag mismong nasa journey na siya. At ayun, napapaos na rin ako. Speaking of bosses, Venezuela and Ecuador, mga malalaking tinik. Venezuela lang for me. Ecuador, hindi ko pa siya maramdaman. Hi po! Yes, MU page Tuguegarao City. Look niyo po representative ng Miss Universe Philippines Tuguegarao. Check natin yan later. Ayun nga, speaking of Miss Universe Philippines, unti-unti na rin naglalabasan yung mga representative ng bawat probinsya, kahit wala pang 2026. On June, unti-unti na natin siyang malalaman. Unti-unti na natin malalaman yung mga candidates. So, abangan natin yan. Okay. Ito, Woos. Jaime, may namatay na royal family. Yan, napag-usapan na namin yan kanina. Late ka. So, magti-team replay ka sa kabilang app kasi nga, haba na sinabi ko dyan. Ito, saan ka ba mas okay? Kuya, sa tan or maputi si Atisa? Mas marami kasi nang mabash sa skin niya. Di ba hindi nga rin maintindihan, no? Ang kadalasan ko nakikita ngayon sa mga posts, ang gusto nilang makitang Atisa noong 2024. Gusto nila makita ng 2024 na Atisa. Tan, ganong styling, laban na laban. Noong 2024, yung natalo si Atisa, sinasabi, ang mali niya yung styling na ganon. Mali na nagkulay siyang tan. Mali yung ganong look na masyadong harsh, smoky eyes. Parang alam niyo, parang iniba yung Atisa, yung parang pinilit na maging ganon kahit hindi siya ganon. Naalala niyo yun? Yun yung naging tampulan kay Atisa kaya siya natalo kasi iniba yung sarili. Tinan, laging naka-smoky eyes, laging matapang. Tapos ngayong 2025, yung totoong Atisa yung nakita natin, totoo yung kulay, malambot kasi yun talaga siya. Mahinhin kasi nga yun talaga siya. Yung hindi laban na laban. Yung ganong Atisa yung nakikita natin ngayon, gusto na naman ibalik sa 2024. So ano ba talaga? Saan talaga lulugar si Atisa, di ba? Kaya nga hindi mo talaga maintindihan. Kaya nga, yun nga, tama lang din na sinasabi lagi ni Atisa, talaga makikinig lang talaga siya sa mga taong nagmamatter. Kasi kahit siya litong-lito na, hindi na rin niya talaga alam. So kung susundin niya nga lahat, mawawala talaga siya. Diba? Pero kung akong tatanungin, lagi ko nga sinasabi, be yourself lang. Kung ano ikaw, yun na yun. Wala kang kailangan baguhin kasi sinabi niya rin nung press presentation na naniniwala rin siya sa destiny na nasinigundahan din ni Shamsi. Sabi ni Shamsi, oo, kasi may mga taong ang laban na laban, may mga candidate na laban, as in lahat pinakita, ginawa lahat, pero hindi talaga para sa kanya. Yun nga, kung destiny ng girl, mananalo talaga siya. Kagaya ni Atisa noong 2024, laban na laban siya, alam nyo yan. Kung gaano kalaban na laban si Atisa noong 2024, pero hindi talaga para sa kanya. Kaya hindi siya inakoronahan. Kaya nga, yun, alam nyo yun, kahit sabihin yung ganito, sabihin natin, Atisa magganto ka, Atisa ganto ka, Atisa ganyan ka. Kung hindi niya destiny ang Miss Universe crown, hindi niya rin makukuha yun.
Kaya gawin mo na lang ng gawin kung ano yung sa tingin mong tama or kung ano ka, wag ka na magkunwari, alam mo. May mga nababasa pa nga ako na kailangan daw ni Atisa ng ganitong personality kahit daw i-fake na lang niya kasi ito daw ang kailangan sa Miss Universe. Eh mahirap 'yun kung hindi ikaw talaga 'yun. Kailangan mo lang magpakatotoo, 'di ba? Yun nga yung sinasabi natin lagi, be yourself, magpakatotoo ka, be yourself. Eh yun siya, tas ngayon babaguhin natin. Gets nyo ba, 'di ba? Kaya nga yun din yung sabi niya sa press con. Wala na siyang ibang kailangan baguhin. Kasi nga, kung destiny niya talaga manalo at makoronahan, yun na yun. Para sa kanya yun. Kaya, yun, abangan na lang natin sa November 21. Yes, ayun nga. Kaiba naman kasi ang MJ at M. Yun ngayon lagi natin sinasabi. Jeff, nakaabot ka, Jeff. Sabi naman ni London, I go with Josa. Very porcelana ang skin. Ako okay na ako sa atisang ganito. Yung maputi, ganyan. Oh, wala naman ako ina-expect kasi lagi sa mga Philippine delegates. Wala naman ako ina-expect na dapat ganito siya. Dapat gano'n. Naging pageant fan ako. Simula nung bata ako na wala akong ina-expect sa mga lumalaban. Pagdating sa Miss Universe, basta nag-enjoy lang ako lagi nanonood, ganyan. Enjoy, ginagaya, pagkatapos, ganun lang. Wala akong ina-expect. Ay, dapat laban na laban siya. Ay, dapat nakaganto siyang damit. Ay, hindi, dapat umikot siya. Basta nag-enjoy lang ako. Alam niyo yun? Enjoy lang, ganun. Hindi ko ni-stress ang sarili ko. Kasi nga, naniniwala nga kasi ko na kung para dun talaga sa babaeng yun, mananalo talaga yun. Hindi natin kailangan ipilit lahat. Tsaka, ayun nga, hindi araw-araw or taon-taon Pasko. Ibibigay yung tamang Miss Universe crown dun sa tamang babae. Eh, kung hindi si Atisa yun, hindi siya. Ano pong color kaya for Atisa? Pink or yellow? Pink or yellow? Hindi na pink malamang kasi lagi na siya naka-pink. Hindi na rin yellow kasi ang yellow nagamit na ng mga previous MUPH delegates. Eh, ang hint sa amin, kulay na hindi pa nagagamit ng mga previous Empire MUPH delegates. Yung kulay na hindi pa nagagamit, yun yung binigay na hint sa amin eh. Na, ito yung clue. Ganon. Hindi na orange. Sa tingin niyo mag-orange pa ba si Atisa? Kaka-orange lang ni Emma. Hindi yon. Pero wala talaga akong alam. Pero feeling ko, mga lilac, ganyan. Yung mga lilac, basta yun, kasi hindi pa yun nagagamit eh. Teal, nude, purple, yan, yung mga ganyan. Yung mga ka-family ng purple, lilac, ganyan. Yung mga na light. Pero yun nga, wag na natin hulaan ng mga ganyan kasi di ba sabi ko nga lagi, gusto ko rin na-excite. Gusto ko yung pag mismong evening gown competition tas lalabas. Yun na-excite ka. Yung wow, gusto ko yung ganung feeling. Ayoko nang alam ko na ahead. Gusto ko yung feeling na nagugulat ako. Yung wow. Yung gano'n. Gano'n, wow. Gusto ko yung napipiling na nagugulat ako. Anyways, what if daw may cooking show na magaganap? Sabi ni Boras. Eh, hindi na natin control yung cooking show na yan. Kung may cooking show talaga. Kung may cooking show, edi go lang. Kasi kahit naman anong gawin natin, hindi naman natin mababaging resulta nun pag may nanalo na. Ayun nga, kaya nga sabi ko rin kanina, wag stressin ang sarili, go lang ng go. Ito yung paulit-ulit natin na naririnig na tanong. Sabi ni Mar, do you think malakas ba ang laban natin? Malakas po. Malakas. Auto top 5. Sure ako, auto top 5. Bakit? Kasi Atisa manalo siya. Doon pa lang sa Atisa manalo siya. Alam niyo naman ang pageantry ngayon, yung clout sa name, kung sino yung malaking following, sikat, inaabangan sa buong mundo, hindi lang dito sa Philippines, inaabangan, lalo na dito sa Asia na candidate, basta yung sikat na candidate, sila talaga yung pumapalo. Eh, pagdating pa lang doon ni Atise, alam nyo na yan, paglapag niya pa lang doon, abangan na talaga siya or isa na siya sa mga hiyawan, laging videohan kasi siya yung sikat na candidate. Eh, alam nyo naman, di ba, pag sikat na candidate, malayo talagang inaakyatnan. Especially nowadays, na panahon na nga ng social media,
nagmamatter ang following, nagmamatter ang numbers, and now what? Now what? Alalahanin nyo si now what? Kaya auto top 5 yan. Maka top 5 lang daw si Atisa, super proud na. Yeah. Yun lang muna expect nyo. Top 5, top 5, top 5. Sabi naman ni Andy, hindi niya daw feel si Vina. Grabe naman yung hindi mo feel si Vina. Are you agree if Thailand win this year because of what happened right now to their country? Eto na naman tayo. Siningit na naman natin yung nangyari sa Thailand kanina lang. Simpatya, ganun ba? Kung manalo sila, simpatya. Syempre, hindi. Kung mananalo ang Thailand, yun ay dahil makikita natin na deserving ni Vina. Deserve siya. Kung makikita natin Pero kung sa tingin nyo may ibang deserve, tapos nanalo siya, so ibig sabihin nun, na talagang nakalaan talaga sa kanya or nilaan na. Pero yung nangyari sa bansang Thailand, hindi naman yun makaka-apekto sa resulta or hindi yun makakakuha ng credits para paboran yung Thailand or si Vina. Pero nalalakasan ako kay Vina eh. Nalalakasan talaga ako kay Vina eh. Kaya parang mag-deliver lang yan pagdating sa Q&A. Kunyari nasa top 5 na. Panigurado auto top 5 yan si Vina. Mag-deliver lang din yan sa Q&A. Tapos kung feeling mong siya na talaga may pinakamagandang sagot, yan. Or baka tumingin sila sa overall, edi let's see. May final 2 ka pa, wala pang preliminary competition. Ang bilis naman ng final 2. Ang bilis naman. Auto top 5 si Vina. Yes, ayan sabi ni Pearl of Pageantry. Auto top 5 yan. Hindi yan pababayaan ng Thailand. Diyos ko naman. Sobrang sikat ni Vina. Napapakinabangan. Hindi yan mababayaan ni Nawat. Tsaka ni Kunan. Inabangan nila yan eh. Yan yung, alam nyo yun, yan yung Atisa nila eh. Yung parang every year nirarally. Kaya hindi yan pababayaan. Do you believe to sa mga post ni BQM? Hindi. Kasi yung mga post niya minsan mga tinagpitagpi na lang din na chismis na nagkakataong totoo. Tapos yung mga nagbabasa naman or yung mga panis naniniwala. Binigay na raw ang final question kay Vina, pati closed door interview questions, diba? Paano kung feel ko nag-iipon lang ng energy sa Atisa, kaya ganun mga outfits niya? Baka ganun ba talaga concerning yung outfits niya? Ganun ba talaga kayo nako-concernan? Kasi yun nga, nababasa ko nga rin sa mga outfits niya. Yun nga, makaluma ang kadalasan nababasa. May mga nagme-message pa nga sa akin, ba't daw ganun ang outfits? Kasi vocal naman ako sa inyo dati na hindi naman ako kasi particular sa mga OOTDs. Nito na lang kasi yan na uso, di ba? Nito na lang pinag-uusapan. At ang OOTDs, ulit-ulit ko na sinasabi, hindi naman yan binibigyan ng score. Ang OOTDs, gift na lang yan sa mga pageant fans, sa atin, sa inyo, para sumaya tayo every time na inaabangan natin siya. So, ito yung isang message sa akin ng friend kong walang iya na naging bashers. Anyways, kaloka ang team ni Atisa. Hindi to sa akin, nasa friend ko to, ayan Anyways, kaloka ang team ni Atisa, parang walang taste. Kahapon, satisfied ka ba sa outfit niya? Tinanong niya kung satisfied daw ako sa outfit niya. Ito, ang hinayupa kong friendship. Very masyonda. The hairstyle, the dragon na parang binili sa Shopee. 10-10 sale. Walang pasabog na sen. Okay ba naman ang sinabi sa akin? Yun nga, sabi niya, galing sa kanya yan. So, ibig sabihin, ganun talaga kayo ka-particular or kanitpicky pagdating sa mga OOTDs or outfits, no? Well, wala akong masagot dyan, wala akong alam, kasi sabi ko nga kanina, hindi naman kasi ako particular sa mga sinusuot ng mga girls every time na may mga gantong laban. Kasi nga, alam ko hindi naman siya ini-scorean. Para sa atin lang talaga yung mga pageant fans para matuwa tayo every day. Matuwa tayong suportahan. Ang nagmamatter talaga, di ba nga yung preliminaries, closed door, and pagdating ng finals. Drentan, hello! Pero yun nga, di ba hindi kayo satisfied sa OOTD, pero at least nga, ang face card, panalo. Face card pa lang, panalo na. Di ba?
wala tayong magagawa, hindi natin control yun eh. Kung hindi kayo satisfied, hindi ako satisfied, hindi natin control yun. Basta ang alam ko lang, aware sila sa mga sinasabi ng pageant fans kasi maingay ang social media eh. So kung aware tong mga to, alam nila yung gagawin nila. Alam nila yung gagawin nila kasi alam kong aware sila. So abangan na lang talaga natin. Wala, hindi naman natin sila madidiktahan. Magtiwala na lang tayo. Trust the process ba? Ganyan. Baka naman may hinahanda, may niluluto, ganito. May isa pa akong nabasang comment. Baka daw ang nangyayari daw ngayon, hindi nabasa ko lang din to sa isang mga pages, 'di ba, daming comment section nagwawala. Nabasa ko lang din na baka kaya daw hindi sila nagpapasabog kasi si Atisa, konting mahagip lang ng social media, maha-hype agad. Kahit anong gawin ni Atisa, kahit maglupasay lang siya dyan, humikab, umubo, ma-hype agad sa social media kasi ganun siya kasikat. So, ang mangyayari, kung pasabog ng pasabog, baka maumay. Yung alam niyo yun, yung every time laban na laban. Kunyari, ito, send off, nakita mo si Atisa, laban na laban ng buhok. Big curls, smoky eyes, naka-tube, yung sexy outfit, baka bigla mo nakita si Atisang ganun. Tapos pag tinuloy-tuloy niya, nag-peak agad, nasa day 3, day 4 pa lang, baka umay na daw ang tao. Baka hindi ma-sustain. So, ang ginagawa, nabasa ko lang to, ang ginagawa, ganun muna, lie low. Kasi kahit naman anong gawin ni Atisa, kahit mo, ganun lang ang suot niya, napansin, di ba, nag-hype. Alam niyo yon, nag-hype siya, di ba, ganun lang ang suot niya, kahit may labubo lang dito, nag-hype siya. Na-hype agad. So, kahit ano man gawin niya, kasi, mapapansin naman siya. Yun yung niya, analysis nung nabasa ko ha. So baka ganun ang strategy nila. Then habang nagpo-progress tayo, habang tumatagal, day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baka doon natin makita yung Atisang hinahanap natin. Baka ganun ang strategy nila. 'Di ba? O kung hindi natin yun makita, kung alam niyo yon, kung hindi natin makita yung mga ganong hinahanap natin, edi magwawala. Edi magwawala talaga mga pageant fans. Kung hindi natin makita yung ganun. Baka patikim na yon ang pagwawala. Ewan ko, hindi ko alam Pero yun nga, sabi ko nga lagi, pagtiwala lang kayo. Alam nila yan. Mas alam nila yan kesa mas alam natin. Again, wala tayong alam dahil sila ang nakakaalam nan. Kasi sila yung team. Nakikinig yung mga yan, nakikinig sila, open naman sila sa mga criticism. Pero kung hindi nyo agad nakikita yung mga criticize sa kanila, syempre, hindi ba agad nila mapapansin or agad, hindi nila makikita o agad or ilalabas agad ganyan. Pero gagawin nila yan, nakikinig yung mga yan, tiwala lang kayo. Maaga pa, di pa nga nag-umpisa, October 25 pa lang. Kasi mga kinabahan kayo, di ba, nung prelims, yung red gown, di ba, kinabahan ng lahat. Pero nakinig naman sila, di ba, pag yung finals, so, boogs. Nakikinig yung mga yan, okay yung ma-move daw, sana hindi ma-move, huwag kayong mag-alala, hindi po move ang November 21, kinonfirm na rin naman kanina, hindi move kasi nga po, yung ibang delegates nandun na, nakaset na lahat, yung mga VIPs nandun na rin, yung mga tao, lahat nandun na. So, nakaset na talaga siya. Scheduled na in advance, kaya hindi na talaga siya minove. Binigyan na rin naman siguro ng pahintulot. May mga restrictions lang, ganyan. Nasa Thailand na ba si Atisa? Wala pa po. November 2 pa ang kanyang alis. Sabi ni Smile, basta I believe to Atisa's capability. Di ba, Smile? Di ba? Basta huwag nyo stressin yung mga sarili nyo, utang na loob. Baka, yung, di ba, karami ng mga pageant fans ngayon, mga estudyante. Kayo yung masyadong stress. Ganyan ako dati, nag-aaral ako nung college. Although hindi naman stress, kasi hindi naman ganun ka-big deal ang pageantry. Pero alam ko, karamihan sa inyo mga nag-aaral pa yung mga pageant fans dyan. Baka naman mas stress pa kayo dito kaya sa pag-aaral nyo. Unahin yung pag-aaral nyo, utang na loob. Doon kayo mas stress. Huwag sa, mananalo ba si Atisa? Or, ba't ganito yung suot ni Atisa? Unahin yung mga pag-aaral nyo, feel ko talaga may pasabog daw si Atisa, sabi ni John Crisel.
Me too, kung fan kayo ni Atisa simula before alam yung lalaban yan. 'Di ba? Siguro yung kasi naabutan kasi natin si Atisa, kumbaga 2018 tayo eh. 2018 na subaybayan nyo kasi siya. Siguro yung mga 2020 fans, yung mga nag-start maging mga pandemic babies ang tawag natin doon, mga pandemic fans, yung mga hindi alam yung mga kwento way back then. Sila yung masyadong stress, no? Yun nga, sa madaling salita, mga Gen Z fans. Hindi naman sa pag-aano ng mga Gen Zs, pero alam ko kayo talaga yung mga stress ngayon sa mga buhay nyo. But yeah, wag nyo yung stressin yung mga sarili nyo. Be kind. Sabi, just like Atisa said, be kind. Matuto tayo sa laging pasabog daw. Ito. Sabi ni Neil, matuto na tayo sa laging pasabog lalo na nung time MMD. Gaganda ng styling niya. Ayun, top 10 lang. O nga, no, ngayon ko lang din na-realize pasabog talaga si MMD, no, simula day 1, day 2, day 3. Wala din yun na-missed eh. Talagang pasabog eh. Ngayong taon, si Krishna yung ganon. Si Krishna Gravides, naalala nyo, ganon din si Krishna eh. Simula lang dumating ng India, pasabog lahat. Ang gaganda ng mga damit. Walang na-miss na styling. Ayun. Pero pagdating niya ng evening gown, hindi lahat sold dun sa evening gown na sinuot niya. Ha? Mantakin nyo, Rian Fernandez na yung gown na yon. Yung sinuot ni Krishna sa Miss World. Tas ang dami pa rin nag-compare sa gown ni Opal. Na dapat daw, ganito dapat kasi yung gown mo, Krishna. Yung gown ni Opal, dapat princessy daw, princess. Mantakin nyo, Rian Fernandez na yun. Diba? Pero hindi pa rin na-solve lahat. Kaya, wala. Ganun talaga. Hindi talaga nakakontento ang mga pageant fans. Kahit anong gawin nila, may masasabi at masasabi. Parang medhina pa rin sa Q&A kahit sa simpleng Q&A send-off niya, di niya masagot. Ano ba dapat kasi yung sagot? Ito, mahina sa Q&A. Simpleng send-off niya, hindi pa rin masagot. Alam ko yung kung saan nanggagaling to sa user 372. Kasi nga, ang naging benchmark natin kasi, or no, yung mga tumaas na yung mga standards ngayon, si Catriona, gusto nyo yung bla 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 bla. Gusto nyo yung buga ng buge eh. Bla 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 bla. Ganyan na yung standards nyo. So, hindi nyo na napapansin yung depth. Kahit may depth, may sense naman yung sinasabi ni Atisa. Hindi nyo na napapansin. Kasi nga, gusto nyo yung delivery. Yung kagaya ng delivery na ginagawa ni Catriona. Yung bug, yung ganon. Kaya kahit ano talagang gawin ni Atisa, hindi nyo talaga siya mapapansin. Kasi nga, ganon yung hinahanap yung delivery. Wherein si Atisa, nasasagot naman niya. Hindi ba kayo, yun nangyari sa Mr. International, hindi ba kayo satisfied sa ganung bugahan? Ano pa bang gagawin? But yeah, naiintindihan naman kita kung ganun yung sentiments mo. Valid naman yun, kasi lahat naman tayo opinionated. But syempre kahit magngangawa naman tayo dito, hindi naman ito makakarating sa kanila. Alam mo, hindi naman ito makakarating sa kanila kahit magngangawa tayo dito eh. Kaya, yeah. Atisa, ayan, sabi ni Jay Lopez, Atisa improved a lot in Q&A. Di ba? Ako, oo. Naniniwala ako. Pag nagla-live, natatawa ako. Pag nagla-live tayong ganito, wala na akong ginawa kundi alam mo yun, minsan, wala na akong ginawa kundi, man tawag doon? Depensahan si Atisa. Or supalpalin yung mga nagko-comment na ganyan. Tapos, sa ibang live, pag nakikinig ako, sa ibang live sa YouTube, ganun din ang ginagawa nila. wala na kami lahat ginawa kundi depensahan si Atisa. Sabi ko, parang ganito rin ako mag-live. Yung parang sinusupalpal din yung mga nag-ano. Bakit kasi hindi na lang kayo makontento? Pero nagagets ko naman kayo, huwag kayong mag-alala. Kasi yun nga, valid naman lahat ng mga opinion nyo. At saka, kaya nga tayo nagla-live ng ganito para, yan, ilabas nyo rin yung mga hinanaing nyo, may mapag-usapan tayo. At syempre, pag hindi na rin kasi kayo nagsasabi ng ganyan, ibig sabihin, hindi na nagmamatter yung candidate. Gets nyo? So, kayo talaga yung nagbo-boost sa engagement ng candidate. Kasi pag hindi ka na nababash, or wala na nasasabi sa'yo, hindi ka na relevant, hindi ka na nagmamatter. Kaya okay lang yan. Sige lang. Iba aura ni Atisa in person. Super ganda, sabi ni Al Saud. Hello, Al Saud. Ikaw ba yung friend ko sa Facebook?
Ito naman sabi ni Gami, ma-Celeste tayo nito. Kasi, yun nga, kino-compare nila kay Celeste. Pretty faced, yun, pretty face, yung expectations, kasi naalala niyo yung expectations natin kay Celeste kasi nga pretty face, diba? Not until na unplaced. Tapos sabi ko, hindi siya, tapos naisip ko rin yun, sabi ko, hindi siya ma-unplaced kasi nga Atisa manalo siya. Ano siya, first runner-up, Miss International. Tapos bigla ako naalala, oo nga no, Miss Earth nga pala si Celeste, no? Miss Earth, as in, I mean Miss Philippines, Miss Earth. Kumbaga lumaban na sa international. Kasi kung ano, para may pagkakapareha sila, no? Pero kasi nga, yun nga, hindi na natin madidiktahan ng fate, ang tadhana. Kung ano talaga yung magiging placement ni Atisa pagdating sa finals, yun na yun. Oo. Hindi na natin control yung wala tayong magagawa. Kaya tanggapin na lang natin. Pero, ang sure naman tayo doon, ginawa ni Atisa lahat para marating, maabot kung ano yung gusto nating maabot pagdating sa finals. Kaya okay na yun. Yes. Yes, user 372333. Pero pag di siya tinadhana, kahit anong peak or pasabog, wala rin. It's meant to be, then she will be crowned. Totoo. Kasi yun nga, user 37234 sa lahat ng mga viewers natin. Kahit magpasabog ka ngayon pa lang, day 1 pa lang, puro pasabog ka, satisfied tayo lahat. Ang ganda, day 1, ang ganda, day 2, ang ganda, day 3. Kung hindi talaga ikaw, hindi rin talaga. Ayun nga, like for example, may nagbanggit kanina, Michelle D. Si Michelle D from departure, day 1, day 2, consistent. Pero yun nga, hindi talaga para sa kanya, kaya hanggang top 10 ang tinapos ng journey. So, malay nyo naman kay Atisa to, di ba? Like for example, then again, Emma, yung mga hindi na umasang ibibigay ang back-to-back, pero dahil nga si Emma, yung tinadhana, yun nga, after niya makoronahan, dun nga natin nasabi na, kaya pala. Posible pala yung mga ganun. Ibinigay, di ba? Kahit ako mismo, yung experience ko nung tinawag siya, ako talaga yung, binigay. Kasi hindi ako naniniwalang kaya mag back-to-back, pero tingnan mo, dahil nga magaling siya yung destiny niya yon, binigay sa kanya, di ba? Umalay mo naman, pagdating sa November 21, man pasabi rin tayo ng ganun. Yes! We make our own destiny, so dapat ilaban talaga. We forge our own path. Sabi naman ni Julia, I think babasbasan ni Kat si Atisa. Babasbasan. Sige. Naalala ko yung trending na music dito sa TikTok, yung nag-oorasyon. Yun. Gusto ni Nawat si Atisa kasi nagbibiro siya about Atisa pero binibig deal ng Pinoy. Mali mo naman magustuhan yung personality. Pero wala eh. Basta kung sa kanya yun. J. Lopez, galit na siya. Support na lang mga akla. Ang daming kontra. Akala mo, ang daming ambag. Oo nga, support na lang. Ayun nga, pag sinabing bumoto, kung kayang maglabas, edi maglabas, bumoto. Pero kung hindi, pwede naman mag-like, mag-share, mag-comment kasi pampadami din yun ng engagement. Mas maraming engagement, maraming numbers. Pag maraming numbers, happy ang organization kasi nga malaki ang engagements. Sa true lang, sabi ni Dexter. Sabi naman ni Lino, actually it depends on the girl itself. Depends kung sino yung pambato, Lino. Mag-support na lang, matagal niya na tong hinihintay. Please lang. Yes, Jess na may pa-pitch. Yun nga, matagal na itong hinihintay. 18 years siya in pageantry. Simula siguro school pageant nila sa school, local pageant sa Candelaria, tapos Binibini, and then ito na, 18 years siya nag-pageant. Sa tingin nyo, sasayangin niya yung 18 years na yon? So, wala lang. So, ibibigay niya yon. 3 attempts. Nag-3 attempts siya para makuha yung Miss Universe crown. 18 years, 3 attempts for 1 dream. Sa tingin nyo, sasayangin niya yon? Sa tingin nyo, parang wala lang pagdating ng Thailand? Hindi. Hindi naglalaro si Atisa, makikipagpuksaan yan. Sabi ulit ni Rex. Naumay na ako sa pa-hold back. Hold back. Ito, hold back.
parang nag-hold back nga talaga siya sa ginagawa niya, no? Hold back. Sino ba yung mga candidate natin na hindi nag-hold back? Michelle D. Ayun, kakabanggit lang natin kanina. Michelle D. Hindi siya nag-hold back. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, mas alam nila yung ginagawa nila. Ngayon kung nag-hold back or tingin natin nag-hold back to si Atisa, mas alam nila kung ano yung ginagawa nila. Hindi natin sila pwedeng diktahan kasi wala tayong alam. Mas alam nila yan. I think Destiny ni Atisa this year, last pageant na ni Atisa this year, I pray Atisa. Okay. Nikki, maka-cancel or postpone po kaya tayo? Hindi po. Nag-announce na kanina. Pero, yun nga, nag-announce na dun pa rin, same date. Walang postponement, walang cancellation. Ayun nga, nag-announce na. Pero, mali nga natin, mabago nga, no? Pero, yeah, let's see. Pero, in-announce na, ngayon lang, wala namang cancellation or postponement. Ayun. Changes activities. Yes, changes activities. For example, siguro kung November 3, may outside silang ganap, hindi na siguro matutuloy. Baka indoor na lang. Kasi alam ko rin sa Thailand, very strict talaga sila pagdating sa ganyan. Especially pag usapang ganito na bawalang party-party talaga. Lalo na pag in-enforce na buong bansa, magmo-mourn. Ayun, wala talaga. Saka syempre, part yun ng culture nila na bibigay respeto. Especially kay Queen Sirikit. Yes po, tuloy pa rin naman sa bansang Thailand. Gusto mo ba sa Vietnam? Gusto mo ba matuloy sa Vietnam, sa bansang Vietsin, ang Miss Universe pageant? What do you think Krishna Gravides should join next? What do you think Krishna Gravides should join next? Pwede. Hindi pa naman tapos ang pageant journey niya. For me, hindi pa tapos yung pageant journey niya. Parang unfinished pa din. So, kung nakikita mo siya na join next, pwede. Sayang kasi ticket ko. Tuloy pa November 21, wag ka mag-alala. Natalie Ramos ng Colombia. Tuloy pa yung November 21. And then, kung postpone siya or cancel, lahat naman ng mga tickets, valid pa rin naman yan gamitin sa susunod na dates. Ang sayang dyan, yung mga nakapag-book ng plane, hotels, ganyan. Kung sakaling may postponement or cancellation. Pero nga, nag-ano naman sila, nag-advise na wala. Same pa rin naman. Yung preparation video, guys, alam ko next week eh. Hindi ko alam kung bukas or October 31. Pero within this week, abangan na lang natin sa YouTube. Sana daw walang know when to peak. Tingnan natin sa day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8. Kailan naalis si Atisa? November 2. Sino si Steve? Julian, sino si Steve? Ano po feel nyo kay Atisa sa preparation niya? Tapos na po ang kanyang preparation. Final touching na lang. Steve Harvey. Final touching na lang. And alam ko yung last kasing press con, yun nga, chika niya. May mga photoshoots na lang na konti dun sa mga OOTDs niya. Pero tapos na. As in, final na. Yun na yun. Kinakabahan daw siya sa Natco, si D. Harry. Kahit walang bearing. Yun na nga, di ba, walang bearing, ba't ka kinakabahan? Pero ito, may nabasa rin akong comment dito din sa post sa TikTok. Ang feeling niya daw, ang Natcos daw ni Atisa, yung mga Maria Clara. So, parang, yung Maria Clara, kasi di ba, parang dito, lahat, mga Natcos natin, lahat out of the box. Pagandahan ng out of the box, talagang umano tayo. Nawala na sa out of the box, na out of the box na talaga, di ba? So, parang lahat ng mga costume natin, gano'n na talaga. Papunta na sa alien, ganyan. Tapos, sinabasa kong comment, baka daw this time, mag-Maria Clara siya. Yung mga typical na terno. Or, ano ba magagandang mga terno, mga maskota, ganyan. Baka ganun daw maging national costume ni Atisa. Kasi nga daw, face card lang ilalaban. Ganun, face card lang. So, ganun daw ang feeling niya. Tapos, bila ko napaisip, oo nga, no?
Baka nga ganun yung maging natcos niya, no? Tapos, knowing na Mark Baumgartner ang gagawa, magaling si Mark Baumgartner sa mga ganung yari, na mga lalaking ball gown, ganyan. Pero let's see, hindi ko rin alam, wala akong alam, tingnan natin. Queenly lang. Naalala ko na naman si Venezuela sa Miss Grand International na very queenly lang din talaga yung atake ng Natcos. Tsaka minsan may mga Latina na rin na nagteterno. Alam nyo yun? Sa Miss Grand nga, dami na rin nagteterno ngayon eh. Nagugulat ako, mga Peru. Sabi ko, nakaterno si Peru? Mga ganun. Maria Clara inspired daw by Tik Tik. Maktuma nga. Ano ba sabi ko kanina? Maktuma nga ang Natcos. Ano ba sabi ko? Sorry. Maktuma nga Natcos. Mark Baumgartner ba yung nasabi ko? Sorry, Maktumang. Nalito lang, Maktumang. Mark Baumgartner ba nabanggit ko? I'm so sorry. Feel ko tribal daw yung Natcos. Tribal. Hindi ko alam. Wala akong idea as well. Tsaka wala akong anong alamin. Kasi gusto ko nga, surprise. Yung surprise. Surprise. Kasi makikita rin naman natin lahat eh. Ba't natin pipilitin pang alamin? Ano pang mga katanungan nyo dyan? Can't wait naman daw si Jane Ford de Leon. Natco si Carnival Queen. Carnival Queen. O nga no, baka dun humugot ng inspirasyon. Inspirasyon sa Carnival Queen. O nga no. Magaganda yung mga Natcos na Carnival Queen, yung mga babaeng babae. Lalo na pag ang ganda mo. Yung ang ganda ng mukha mo. Tapos mga naka-Carnival Queen, ang ganda. Mga babaeng babae talaga sila. Feeling ko sa OOTD daw si Mark Baumgartner. Pwede din. Itong mga designers naman kasi nagpapahiram or nagbibigay. Halo-halo yan. Panigurado. May makikita kayo dyang halo-halo. Pero yun nga, no, sa kasaysayan ata ng MUPH, yung Under Empire, na parang si Michelle D lang talaga ang hindi na, tama ba? O nga, si Michelle D lang hindi na bash sa mga OOTD simula day one. The rest puro bash. Siguro most bash na sa OOTD si Bea Luigi. Si Bea Luigi o si Rabia? Si Bea Luigi na, no? Yung most bash sa outfit day 1, day 2, day 3. Send off pa lang yung naka-blue binash na. Yung mga ganun. Anyways, Mama Mary naman daw kay I am Joey B. Gusto mo ba ginagawang Natcos yung Mama Mary? May pera daw kasi sa MMD, sabi ni Luis Apandi. Oo nga no, bakit nga ganun sa MMD nun? Bakit nga gusto ng mga tao yung mga damit niya? Pero naalala nyo si MMD, bash din yun bago yun tumapak sa Miss U. Kasi 'di ba, ang matinding rivalry niya si Pauline Ameling, si ang daming panis ni Pauline. Yun nanalo si MMD. Naalala ko sa MOA Arena, yung mga tao sigaw ng buhol, buhol, buhol. Halos naghuhumiyaw sila ng buhol. Pero pagdating ni Michelle D sa Miss Universe, love na siya ng mga tao. Posible kayang gawing host ng MU si Emma. Hindi ata. Parang hindi. Kasi siya yung Miss Grand eh. Baka magkalit ulit. Anong ginagawa ng Miss Grand sa Miss U? Sa mga maliliit na activities lang, gatherings pwede. Pero sa mismong actual na ata, baka hindi naman ata. Backstage host? Yung mga ganyan-ganyan lang. Pero mismo ikaw yung main host, baka hindi. Baka magkandalito-lito na tayo. Nawala na yung boundaries pagdating dito sa pageant na to. Tapos dito sa pageant na to.
Sir Carl, yes rin. Expense ng delegates natin competing internationally. Kaninong expenses po? Sa organization. Pero syempre naglalabas din dyan yung kandidata. Hindi naman may iwasan na maglalabas ka talaga eh. Kasi kunyari yung team mo, lahat kayo gagalaw dyan eh. Kakain, mamamasahe. Pag walang budget, maglalabas ka talaga. Pero normally sa organization, sponsors, ganyan. 7:47 na sa lahat ng mga viewers natin. Hello. Happy weekend, happy Saturday. So yun nga po ang topic natin kanina lang kung postpone, tuloy, cancel ang Miss Universe sa Thailand dahil nga po sa balita na hindi inaasahan kaninang umaga. Pero yun nga po inanunsyo na kumpirma na din na tuloy pa rin po ang Miss Universe sa Thailand. Nagaganapin pa din sa November 21. Though may mga modification lang na kaunti sa mga activities nila since mag-start to sa November 2 hanggang November 21, may mga konting adjustment lang, ganyan. Dahil nga po, i-observe ng bansang Thailand ang pagmumorn nila sa pagkawala ni Queen Sirikit. At kung hindi nyo kilala si Queen Sirikit, siya ang queen. Inulit lang. Siya ang queen. So, ayun nga po, si Queen Sirikit ay queen. Punta po akong Thailand, hindi nga po. Dito lang ako sa Pilipinas. Paano daw pag walang judge ngayon? Kasi nandiyan si Nawat. Tapos si Nawat, baka gayahin sa Miss Grand, walang judge. Hindi naman siguro mangyayari yun. Kasi nga, alam niya pa rin yung distinction or yung pagkakaiba ng pageant niya dito sa Miss U. Hindi naman niya kailangan gayahin sa pageant niya yung Miss U. Kasi alam niya nga yung pagkakaiba nito. Alam niya pa rin dumistansya, alam niya pa rin yung differences, yung boundaries ng bawat isa. Sana si Steve Harvey mag-host, sana bumalik siya. Ang naalala ko kay Steve Harvey, yung lead vocalist ng Aerosmith. Gaano kalakas laban natin sa Miss U? Expect nyo lang top 5, at least top 5, o to top 5, ganyan. Sana daw judge si Kat para tribute. Kung masaya rin makita si Kat, no, kung nando sa Thailand. Miss Universe 2018, she won here in Thailand. Catriona Gray. Kung So, ayun, baka nga siguro nandun siya, baka invite siya si, sino to, 1988, si Rang Kanakanok, baka i-invite din. Siyempre, mga iconic. Tapos si Hong Sakula, 1964 ba yun? Aspara Hong Sakula. Kauna-unahang Miss Universe Thailand. Yun, malamang nandun yung mga yan, mga iconic. Natalie Glebova daw, sabi ni Sarap Diskaya, kasi nanalo siya sa Thailand, tapos na rin siya, Thailand-based, si Glebova. 1992, Miss Universe 1992, Thailand din ginanap yun, diba? Si Namibia, 1992, si Namibia yung nanalo doon. Malay nyo, invite din siya. Michelle McLean, yun, Namibia, 1992. Sino pa? Yun. Yung mga iconic sa Thailand. McLean. Rin, Sir Carl, kayo po talaga ni Sir Norman Tino. Huy, salamat Sir Norman Tino talaga niloloop up ko pag look up ko pagdating sa pageant content creator. Speaking of Tito Norman, siya naman din ang nilolook up ko pagdating sa mga pagkakreate ng content kasi nga college pa lang ako, gusto nagtatrabaho ako. Yung website ko talaga yung binabasa niya. Yung website niya, Norman Tino nga, diba? .blogspot.com. Nag-aaral ako, hindi pa naman kasi uso yung mga, diba nga, yung nag-YouTube, ganyan, yung mga pages, kasi yung Facebook wala pa, diba? Pero siya may website na, Norman Blog, yun. Yun yung binabasa ko, doon talaga ako nakakakuha ng mga ideas, kung sino yung malalakas,
Ganyan. Lalo na sa Binibini, no, nung araw, Binibining Pilipinas. Tapos sa mga 2017, 2018, nauso na yung mga nag-YouTube, yung sa kabila. Yun. Hanggang sa ngayon nga, fast forward to 2025, ang dami na. Yun. Tapos, di ba, nilulook up ko nga si Tito Norman. Lagi ko nanonood. I mean, nagbabasa kasi mahilig ako magbasa. Tapos, eventually, in 2023, nagkasama kami sa isang digital show, Rampa. Nag-interview kami ng mga candidates. Yun, di ba? Nakilala ko siya 2023, ay hindi, 2022 personal. 2022 personal manhunt international. Tapos 2023 nagkasama kami sa isang show. Yes po, sobrang galing niya magsulat. Yung 'di ba gumagawa ako ng script minsan dito sa post. Yung mga punto, feeling ko doon ko natutunan pag nagbabasa ako sa kanya. Yung introduction, ganun. Basta yun. PEX daw, sabi ni Sarah, PEX. Naalala ko tuloy siya bigla, yung PEX. Naabutan mo pa pala yun? Miso Forum and IRD Dantes. Ayan yung pinaka-bet ko na nag-aaral ako. Sa computer room, binubuksan ko yan. RD Dantes. Tapos ngayon nakikita ka pa rin sila. Buhay pa rin ang RD Dantes, no? Pati sa Facebook. Mahirap kasi dati kumuha ng mga picture ng mga lalaki or mga artista or mga model na naka-underwear. Mahirap humanap nun. Pero si RD Dantes, lagi siyang nauuna. Oo nga, no? Lagi siyang nauuna. Kaya, tiba, RD Dantes. 2007, yun, 2006, 2007, 2005. Nakakamiss yung Norman Vlog lalo na pag binibining season. Totoo. Norman Vlog pag binibining season, pag yung kakaumpisa pa lang ng number nila, Norman Vlog, kakaumpisa pa lang ng numbering nila, tapos ayun, bababasa na agad ako doon kasi excited ako malaman kung sino yung malakas sa Binibining Pilipinas. Tapos yun nga, maglalatag na doon si Tito Norman ng mga malalakas. Ito daw si number 6, si number 2, malakas daw to, si number 3. Ganyan. Tapos ako naman, nahanapin ko yung babae. Search ko, anong background nitong babae? Malakas ka daw eh, ganun. Tapos ayun, pagdating ng mga pre-pageant activities nila, yun yung lagi kong inaabangan. So yun nga, back in 2018 ulit, si Atisa Manalo, hindi talaga siya ganun kalakas noong 2018. Kung alam nyo lang talaga kung sino yung pinagsabong ng 2018. I mean, hindi siya ganun kinaabangan si Atisa noong 2018. Kaya nagulat ang lahat nung siya yung nakakuha ng Miss International. May chika si Atisa raw, bet ni Halu, pero kontra si Nawat kasi tayo sa MGI. Yes. Rain, the pageant nerdy din po. Sobrang galing ng statistic niya sa pageant. Pageant nerdy. Hindi ko na ata to alam. Pageant nerd. Sarap Diskaya, Kat and Abesamis ng 2018. True. Aya Abesamis. Hindi ko nga nag-gets talaga yung hype nun kay Aya Abesamis eh. Yung 2018 kasi, di ba, paglapag ni Aya Abesamis, kasi nga anak ni Verdadero, yun nga, ni Madam Verdadero, anak siya, sabi ko, kaya kilala talaga si Aya. Pero yung habang tumatagal, sabi ko, hindi ko gets talaga yung hype kay Aya nun. Ba't binabangga kay Kat? Kasi yung daming fans ni Aya Abesamis noon. Press presentation. Grabe, ayun Miss Desiree Verdadero. Dami niyang fans. Naka-blue silang mga swimsuit. Pero in blue swimsuit. Oo nga, 2018 blue swimsuit. Ang dami kong inabangan noong 2018. Nandun ang mga sikat nun, sina Eva. Si Eva kasi galing mutya ng Pilipinas. Vicky Rashton, yun, Michelle Gumabaw. Tas ending, Atisa Manalo, nag-Miss International, di ba? Si Vicky Rashton, nirally talaga yun sa Miss International ng time niya eh. Kasi galing din mutya. Mutya title holder si Vicky eh, di ba? Jeza Wellar, oo, kasi 3 attempts na ni Jeza Wellar nung 2018. Kaya talagang gigil na rin yung mga pageant fans. Tapos katabi pa namin si PJ Simon nanonood. Kasama ni PJ Simon yung
team ni Jesse Wellar, kaya tuwan-tuwa sila yung nakakorona na si Jesse. Yes, Michelle Gumabaw. Malakas din yung clamor nun kay Michelle Gumabaw noong 2018. At sin malakas talaga. Pero hindi talaga siya yung matinding kalaban ni Katno noong 2018. Si Aya talaga, si Aya Besamis. Ano ang difference ng BBP at Mutya? Pares lang naman silang pageant. Pero kasi nga may Mutya, ang top crown nila nun Asia Pacific. Ngayon ang top crown na ng Mutya Intercontinental. Pero wala silang balita ngayon, no? Ano na. Para sa'yo daw, anong bagay daw kay hair kay Atisa? Straight hair. Straight hair. Tama. Big curl. Hindi, straight hair lang. Karen Galma naman daw. Parang hindi siya ganun katunog. Maganda lang siya noong time ng 2018. Hindi siya ganun nirurut. Parang surprise din siya nun eh. Si Galman. Sa mga nanonood dito, sa mga nakaabot sa kanila, di ba surprise lang si Karen Galma nun? Hindi siya ganun nirurut talaga. Nanggulat lang din siya. Hindi siya yung nakikipagpuksaan na candidate nun. Ayan, sabi ni Rayaj, yes po. Diba? Hindi siya yung nakikipagpuksaan nun. Pero yung finals, ang ganda niya. As in, ang ganda niya. Oo, ang ganda niya. Kaya biglang bumulusok yun. Si Galman. Para siyang si Resham noong 2019. Yung candidacy ni Resham noon, ganun din. Hindi siya yung expected na magpe-place. Pero pumasok si Resham. Kaya nga feeling ko kung nakoronahan dun si Vicky Rushton noong time ni Resham, si Resham yung malalaglag dun sa sa roster ng 2019. Si Vicky yung nalaglag, pumasok si Resham. Kaya dito lang yung mga, ito nga, fast forward to 2025, grabe yung hype kay Resham, di ba? Ang galing-galing, ganun. Ganyan. Pero kung alam nyo lang, unexpected si Resham Sahid noong 2019. Na wala lang talaga si Vicky Rushton. Kasi may mga nagsasabi si Emma daw ang matatanggal kasi di ba nabash si Emma nito recently. Kung hindi naman kung nakoronahan naman si Vicky, matatanggal daw si Emma ng 2019. Hindi si Emma matatanggal ng 2019 kung nakoronahan si Vicky Rushton. Nandun talaga si Emma. As in, nandun siya sa roster. Hindi siya yun. Kasi iba, di ba, akala nila si Emma. Ganun. As a pageant expert, malamya nga ba daw ang dating ni Atisa? Hindi. Hindi yun na yun. Hindi mo nga kasi pwedeng baguhin ng tao. Kailangan matigas ka. Kasi yun, dinidikta ng tao. Hindi, yun na yun. Be yourself. Pag finake niya naman yun, sasabihin ang fake. Pag hindi finake, sasabihin dapat maging ganito, diba? Be yourself na lang. Tuloy na. Yes po, tuloy na po. Between Atisa and Vina, sino ang mas magaling sa com skills? Si Atisa manalo. Diyos ko, magtatalunan pa ba natin yan? Kung nasubaybayan nyo si Vina simula ng kailan naman si Vina? 2018. Kaya nahirapan si Vina makuha ang corona ng Miss Universe Thailand. Kaya yan dumating sa puntong 4 na beses yung sumali ng Miss Universe Thailand ay dahil sa com skills niya. Kaya siya natatalo lagi ay dahil sa com skills. Doon talaga siya sumisemplang. Kung nasubaybayan nyo yung journey ni Vina simula 2018, kaya yan natalo ni Amanda Obdam, ni kung sino man, sino may mga nakatalo sa kanya, dahil sa Q&A. Antonio Purcell, 2023, 2018, si Sofida, mga ganon. Maria Punterlap, 2017. 2018 siya, di ba? Yun. Yun. Ano pa? Ano ang tanong nyo? Yun.
Yon, true, nanalo lang si Vina. Nanalo siya ngayon kasi siya na talaga. Siya na yung tinadhana. Weak pa din yung Q&A ni Vina. Nito sa Miss Universe Thailand. Hindi pa rin yung isa, yung matindi niyang kalaban, yun eh. Pero, binigay na talaga kay Vina. Kasi nga, siya na talaga yan. Time na niya. Time na niya eh. Si Vina. Sino malakas na Latina sa MU ngayon? Venezuela pa din. Venezuela. Pero hindi ko alam, pag nag-start na yung competition, hindi malalaman ulit natin. Yung USA, hindi ko po nasundan. Ayoko tanongin ng Miss USA. Wala akong alam talaga. Hindi ko siya sinusundan. Have you seen Miss Palestine? Yes po. Isa siya sa mga maingay ngayon sa social media. Sabi naman sa Sarap Diskaya, nagmamatter pa ba ang Q&A sa MU? Depende sa sitwasyon. Depende sa edition. Kasi yung last two edition ng Miss You, parang hindi naman Parang hindi naman nag-matter eh. Basta ma-express mo lang yung sarili mo. Malinaw yung train of thought. Hindi bali-baliko. Galing sa puso. Sumagot ka lang ng sumagot. Magsalita ka lang. Yun na. Hindi kailangan ng malakatriyo ng bugahan. Malakatriyo ng, ayun nga, salitaan. Basta, Shanice Palacios, yung talagang lang, galing sa puso talaga. Yung, tapos makikinig ka lang na, kasi, dumating dito si Shanice, diba? Ayun, hindi scripted na Q&A, sabi ni Stephen. Hindi scripted, hindi sound rehearse, hindi memorize. Alam niyo yung mga palabok na Q&A, diba? Yung halatang sa ulo. Alam niyo yan kasi umay na tayo sa mga ganyan. Yung, mukhang sinaulo, mukhang rehearse. Madaling ma-recognize yan, diba? Kaysa dun sa, alam yung nag-iisip. Yung talagang galing sa ganun. So, yung dumating dito si Shanice, nag-press con yan, diba? So, nandun ako. Tapos habang sumasagot siya, mararamdaman mo talaga yung sincerity. Hindi nag-iisip. Yung alam mo, hindi galing sa utak. Yung may mga naka-reserva na sa utak tapos sasagot. Hindi ganun. Talagang ganun. Galing sa Si Denmark naman, nag-press con din dito ito lang. Kailan ba si Denmark? Kailan ba si Denmark? Nito lang. Ganun din siya. Sagot lang din ang sagot. Pero maganda si Denmark, barbihan. Barbihan si Denmark kasi barbihan. Tapos sumasagot siya, ganun lang din siya. So kailangan lang nila ng totoo. Ayaw nila na masyadong rehearse, yun nga, scripted. Masyadong pageant patty. Alam niyo naman yung mga pageant patting sagutan, di ba? Yung mga I believe that the yung mga I believe, mga ganon. Basta lang sagot ng sagot. Kung ano yung pumasok sa isip. Basta sumagot ka lang dyan. Sige na, salita ka lang. Yung last two girls, ganun eh. So baka ganun din ang gusto nila ngayon. Tas Barbie. At syempre, Regal pa din. Ganyan. Regal, classy. Kasi nga sabi ni Nawat, pagdating sa MGI, dun yung show, dun yung entertainment. Kailangan talaga ng energy doon. So, MGI nga, bold and fierce. Pero pagdating sa Miss Universe, regal, classy. Diba? Regal, classy. So, yun yung differences ng dalawa. Tinik sana sa MMD kung pinasok. Sabi naman daw ni Chinese. Hindi ata. Kasi wala si Nicaragua yun eh. Si Shanice yung naka-destiny ng 2023. Kasi nga, di ba, ito lagi nyo tatandaan, hindi laging Philippines ang main character. Okay? So, yung ibang mga bansa, may destiny rin sila. Isa lang ang mananalo. Destiny ni Shanice yung 2023. Yung mga stars sa kanya nakalaan. Kaya kahit anong mangyari, kahit sino pa yung makalaban niya, kung yung stars, si Universe, nakalaan kay Nicaragua, si Nicaragua pa rin yung mananalo. Kasi, nasa kanya yung Universe. Si Universe, si God, sa kanya yon. Kaya kahit sino makalaban ni Shanice, si Universe, si God, sa kanya yon. Ganun din yung mangyayari kay Atisa.
Kung si Universe, si God, si Destiny, nakalaan kay Atisa, kahit anong gawin ni Atisa, hindi natin mababago yon, si Atisa yung makokoronahan. Kasi nga po, hindi lang tayo ang main character. Marami di ba? 80 plus, 90 plus. Tapos yung stars, yung universe, destiny, sa isa lang mag-a-align. Okay? Kaya kung sino man sila, naka-align na yun sa kanila. Hindi natin mababago yun. Okay? Yung thoughts sa Thailand, nasagot na natin yan, Josh Burr. Magre-replay ko na. Patapos na ako, na-late ka. Thoughts po sa Miss USA, walang hype. Wala, nagde-decline na rin kasi ngayon yung Miss USA dahil din sa mga controversy sa papalit-palit na owner ng organization. Kaya hindi na siya ganun. Kahit ako, hindi ko na rin siya ganun inaabangan eh. Unlike ng 2015, 2016, 2017, naabang ko talaga siya eh. Kasi, wala. Nagde-decline talaga. Sa tingin mo kanina nakatapat, sa tingin mo kanina daw nakatapat si Universe ngayon. Hindi pa natin yan masasagot kasi wala naman nakakaalam. Hindi naman tayo manghuhula sa Quiapo. Ikaw ang mananalo sa Miss Universe. Shoota ka, ikaw ang mananalo. Hindi naman tayo ganon, di ba? Yun ang malalaman natin sa November 21. Abangan natin yan sa November 21. Iba ang MU ng Trump era, iba daw ang excitement. Sabi naman ni Rain. Iba daw ang excitement sa Trump era. Sabi ni Siron, si Halu po ba mag-aalay ng stars? Oo. Hindi. Syempre, di ba? Kung naniniwala kayo kay God, si God. Kung hindi naman kayo naniniwala kay God, si Universe. Lahat tayo may kanya-kanyang, kanya-kanyang eksena. Yun nga, kanya-kanyang destiny. Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kaya kahit maglupasay si Atisa, kahit sundin niya lahat ng mga sinasabi nyo, kahit gawin niya lahat ng mga sinasabi nyo, kung hindi para sa kanya, hindi talaga siya mananalo. Pero kung para sa kanya yon, siya yung mananalo. Kaya nga kanina ko pa sinasabi, huwag stressin ang sarili. Ano bang nakikita ni Rudy Baldwin? Sabi na sarap this guy, hindi ko po alam. Pero baka siya ang makasagot kung sinong aalay na ng stars sa 21, di ba? Dri, hindi mag-a-adjust ang dates. Hindi po. Pero sa tingin mo, Atisa or Vina? Sa ngayon naniniwala ako sa pambato natin kay Atisa. Pero natatakot ako kay Vina. Pero kung papipiliin mo ako Atisa or Vina, I'll go for Atisa pa din. Kasi nga, syempre, siya yung pambato natin, siya yung nirurut natin. Pero as of now, kung sa mga galawan, sa mga eksena, sa mga pinapakita, it's Vina. Siya, naka isang oras na ako, na-reach ko na yung aking goal na maka isang oras na live. Maraming salamat ulit sa mga lalit. Guys, YouTube channel, Carl Loyola. And makita-kita ulit tayo sa mga susunod na live. Baka sa Monday na. Bye-bye. Happy Saturday. And good night. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.